Ayun guys, ang aking 5 na recommended na lending application. So, sa mga naghahanap dyan ng mga legit, ay pwede nyo makita ang video ito at pwede nyo subukan yung Hi guys! So, welcome back to another video. For today's video ay magbibigay ako or aking i-share sa inyo ang aking 5 recommended na online lending application na aking ginagamit sa mga emergency na pangangailangan guys. So, kung interesado ka sa video ito ay keep on watching, patapusin ang video ito at malaman mo kung ano-ano yung mga online lending application na yun guys. And mag-subscribe na rin at mag-like kung bago ka lamang sa aking video. Alright guys, so there you go. At pag-uusapan nga natin or aking i-share sa inyo yung mga 5 na recommended na loan application or online lending application guys. So before we go on guys, yung mga loan application na ito guys ay hindi sila in order, hindi sila naka-arrange in order or orderly guys. Una kong i-recommend sa inyo guys is si Bilis. Okay, si Bilis is matagal ko na rin ginagamit, pero hindi pa years, months pa lang. And ginagamit ko siya sa pag-order ng Lazada, ng Shopee. Since ang bill is, pag new ka po sa kanila or bago ka sa kanila is hindi mo na sila nagbibigay ng cash sa kanila. So, parang may imimit ka pa requirements or imimit kang credit sa kanila bago sila magre-release ng cash sa inyo guys. So, ang requirement ni bill is isang ID, isang proof of income, and isang proof of billing guys. And ang kagandahan kay bill is 3 months to pay po sila guys. So, mababait din sila, hindi sila naghaharas na pag malapit ka nang mag-due ay magsisend lang sila ng email sa iyong email address. Okay, so number 2 na aking i-recommend is si Tala guys. So, since si Tala, matagal ko na silang ginagamit. And makita niyo naman sa mga videos ko, kung i-scroll niyo aking mga videos is marami akong reviews tungkol kay Tala kasi for me is maganda sila guys kasi matagal ko na nga silang ginagamit. Okay? So, nung una kong nag-loan is ang payable within 1 month pa lang sila. Pero ang good news is 2 months na pwede tayong magbayad sa kanila. So, 2 months to pay yung ating credit sa kanila. And pag first time na mag-loan ka guys is ang ilo-loan mo is up to 1,500 pesos. Pero you can loan up to 25,000 pesos as of now guys kasi in-update nila ang kanilang system. Okay, so ang requirements ni Tala is SSS ID, UMID ID, Voters ID, Postal, Passport, Driver's License, or yung Philippine ID, yung bago ngayon na Philippine ID. Okay, so ang kagandahan din kay Tala is mababa ang kanilang service fee guys. So, parang 5 pesos everyday yung kanilang dinadagdag sa ating loan. Alright, so ang next na i-recommend ko is COLP. So, just to FYI guys na hindi ko siya promote or whatever. Ito lang pong aking 5 na recommended application na aking ginagamit guys. Okay? So, ang OLP guys is maganda rin siya kasi buo mo ang na matatanggap ang kanilang loan. So, nung una kong loan, so syempre sa mga bagong maglo-loan is mababa po ang kanilang ibibigay. Pero malaki po yung kanilang idadagdag since na mag-second, third na magre-loan na po kayo sa kanila. And first loan nila is medyo malaki ang kanilang i-release sa inyo guys. Medyo mababa din ang kanilang interest. Alright, so ang kailangan din sa kanila or yung ID na kailangan is driver's license, PhilHealth, Postal ID, SSS, Passport, Philippine ID, PRC, TIN ID, and Voters ID. COLP pala guys is babayaran mo pag first na mag-loan ka sa kanila is hindi ako nagkakamali 7 days pero eventually is magiging 14 days and pag good payer ka na magbibigay pa sila ng higher na amount pwede mong ipiliin kung ilang days mo sila babayaran. Okay? And hindi rin po sila naghaharas pag kunyari pag mag-due ka or na-overdue ka, mag-i-email po sila sa yung email address na binigay sa kanila. Okay? So, ang next natin is si Digito guys. Si Digito is medyo malaki ang kanilang service fee. And kay Digito pala is magbabayad ka after 7 days naman sa kanila. So, pag una kang mag-loan sa kanila is 7 days yung kanilang ibibigay. And eventually din ay magbibigay sila ng
14 days hanggang 21 days up to I think 30 days, pero hindi ko pa nasubukan guys, basta yun guys. And malaki din ang kanilang ibibigay, pero yun nga lang medyo mas malaki yung kanilang service fee mo sa kanilang computation. So be sure guys na pag maglo-loan po tayo sa mga online lending is i-review po natin yung mga ikakaltas, mga interest, ganyan guys. Kailangan lang natin sa kanila is requirement na IDs, driver's license, passport, UMID, SSS, TIN ID. So, yun po guys ang kanilang requirement naman. Okay? And of course, ang aking last naman is si Mr. Cash. Okay? So, kay Mr. Cash is, gamit ko siya hanggang ngayon guys. And actually is meron pa akong loan as of now sa kanila. And medyo malaki-laki na rin guys. Kasi, nung una is 2,500 ata or 1,500. Meron po yung video dyan sa baba sa mga videos. Okay? So, mababa. Pero yung nung tumagal na, second, third loan, ganyan, lumaki yung aking credit limit. Ayan. So, yun yung eksaktong word, credit limit. And, pwede akong makapag-loan sa kanila ng up to 18,000 as of now. So, kay Mr. Cash, guys, ang aking experience kay Mr. Cash is isang ID lang ang kailangan sa kanila. And, nasubukan ko na rin mag-overdue sa kanila. Medyo strict sila. Pero, dadanin ka naman sa magandang usapan. Hindi yung ang dami-dami nilang tinetext or sinasabi pag tumatawag sila na very rude, ganyan. So, sila mababait naman yung kanilang customer service. And ang Mr. Cash guys is, as of now, is registered sila sa SEC and sila po ay, or tayo po ay pwede makapagbayad sa kanila within 30 days guys. So, ayun guys, ang aking 5 na recommended na lending application. So, sa mga naghahanap dyan ng mga legit, ay pwede niyong makita ang video ito at pwede niyong subukan yung mga recommended ko na application, pero hindi po to sponsored guys. So, thank you for watching and I hope to see you on my next one. Bye! Alright guys, so sa video ito ay i-share ko sa inyo ang isang bagong application guys na nakita ko sa App Store. And in fairness ay super nakakaakit siya guys. Kasi nga, kapangalan niya yung isang application po sa ating Google or sa Google Play Store or sa ating phone mismo. Ginagamit po natin siya in transferring yung mga money. So, siguro meron na kayong idea. And today's video guys, i-share ko nga kasi nga, trinay ko siya mga kaibigan. And sabi sa kanilang ads, nagpapautang daw sila up to 96,000 pesos o diba? And yung kapangalan niya is nagpapautang din ng ganun kalaki or mahigit pa. So, titignan natin guys kung legit ba tong utangan or hindi. Ayan. So, sa mga hindi pa nag-subscribe, mag-subscribe na at i-hit ang bell button para ma-update ka sa upcoming videos and tutorials and of course, mapapilang kayo sa mga upcoming na pag-giveaways natin. So, welcome and welcome back sa ating channel. For today's video nga guys, ay share ko sa inyo yung application na approve na naman po tayo mga kaibigan. And approve tayo sa lagang 2,000 pesos. Ang loan term niya is 121 days daw and ang percent niya is 0.03%. So, ang application na ito guys ay si Mabilis Cash. Ayan. So, kung matatandaan po natin, meron po tayong Mabilis Cash sa Google Play Store. And I can say na legit naman po sila. Meron sila sa SEC and registered po sila or nagre-report din sila sa CIC. Bagamat marami po siyang mga document na kailangan bago tayo ma-approve. So, ayun na nga. So, ito ay si Mabilis Cash sa App Store. And sabi dito, nagpaputang sila up to 96,000 pesos and 0 hidden fees. And sabi dito, license by lending or yung sa SEC nga guys. So, ang developer naman dito ay si Penta Technology Incorporated. O, diba? So, anyway, approve na nga tayo sa lagang 2,000 pesos. And ipapakita ko sa inyo guys yung screenshot. Ayan siya. So, 2,000 pesos. Ayan, loan term 121 days nga and 0.03% ang per day niya. So, sabi dito guys na ang repayment niya or ang loan amount na utangin daw natin is 2,000 pesos. Bagamat ang processing fee guys ay masakit sa bulsa. Ayan si screenshot agad. 667 pesos. And meron siyang ibang deduction tulad ng 13 pesos na kung saan po yung ating interest and yung risk control na 120. So, ano natin? 667 plus 120 plus 13 pesos. So, halos half naman niya guys yung ating hihiramin. So, ilan na yun guys? Computein natin. So, 667 plus 13 plus 120, that is 800 pesos po yung deduction all in all. And minus natin yung 2,000 pesos. And ang amount receivable natin is 1,200 lamang po mga kaibigan. And magbabayad naman po tayo after
after 7 days. Oh my gosh. So, 7 days po yung loan term niya. Ibabala natin 2,000 pesos. So, ang laki ng kinaltas mga kaibigan. So, i-comment nyo sa baba guys kung okay ba tong hiraman or hindi. Bagamat approve naman tayo agad guys. At pwede naman po nilang isend agad sa GCash natin or sa ating mga receivable account o mga withdrawal account natin, ayun siya. And i-share ko na rin guys na ang application na ito, pag ipaprocess po natin ay meron makikita natin yung Maya Loan, o diba? So kapangalan talaga po ng legit na application, yung nagpapautang talaga. Maya Loan guys, 96,000 daw yung pwedeng hiramin dito. So titingnan natin guys ang process, ang aking ginawa guys. Kasi in fairness naman, approve naman agad tayo. Bagamat yun nga at malaki po yung kanilang ibabawas dito. And maliit lang yung ating matatanggap. So, ayun guys. So, download lamang po sa App Store. Ayan, doon ko lang po nakita ang application na ito. And, guys, isa pang red tag is wala po pala sila sa SEC. Ayan. Wala po sila sa SEC. So, sinasabi ko na siya. Ayan siya. So, pagka-download natin sa App Store, guys, ay hihingi sila agad ng ating permission sa ating phone, syempre, sa ating location. Ayan. And then, after which, guys, ipapakita nga yung 96,000 pesos na pwedeng hiramin. 0.03% ang per day nila. So, click natin yung apply. So, pagka-click natin ng apply guys, hihingi sila ng active na phone number, mag-send sila ng OTP. And then nung in-enter ko guys yung aking phone number at yung OTP ay bumalik or bumaba po yung kanilang offer, that is 30,000 pesos daw. Ayan, and then syempre click natin yung apply no para makita nga natin kung legit sila at hingi sila ng ating ID. So ito yung mga ID na pwede dito guys. So UMID ID, driving license, passport, TIN ID, SSS, voters ID, health card, national ID. So kung wala naman po yun guys, ay pwede ang PhilHealth or pwede ang pag-ibig ID po natin. So pagka-click guys or pagka-pili na natin, pipicturean na natin, ay kakapture nila yung mga information natin. So automatic guys, makakapture mga information. So beware sa mga ganito guys kasi hindi tayo pwedeng magbura. Ayan, pagka-picture natin nga guys is yung pa-picture na. So, photograph, pwede sa album, pwede tayo magkuha sa album, pwede naman yung mag-selfie tayo. And then, next one is yung personal information na. So, education, marital status, number of credit cards, email, gender, and yung address po natin, and then loan purpose, and then yung detail ng ating address. Next one is yung work information natin. So, basically, company name, company address, company phone number, salary date, salary, kung kailan tayo magsasahod, and then kung anong work natin doon. Next one is yung contact information na. O, diba? Apakabilis, guys. So, relationship with the owner. So, sila nangangailangan po ng 3. Ayan. So, 3 po ang kailangan dito, guys. And, paulit-ulit kong sasabihin, yung mga lalagay po natin dito, beware, guys. Sabihan natin mo yung mga contacts natin na, or mga friends natin na nilalagay natin dito na nilagay po natin para iwas naman sa mga gulo. Ganun. Okay. And then, next one is yung ating withdrawal channel. So, pwede sa kanila ang bank and e-wallet. So, sa akin guys, ginagamit ko lang e-wallet para safe naman yung mga bangko natin kasi hindi nga natin alam kung legit ba ito or hindi. Ayan. So, after which guys is wala pang 1 minute ay makikita ko na or nakita ko na ang approved na amount. So, pinakita ko na kanina 2,000 pesos. O, yan. So, 2,000 pesos and ayun nga at medyo kalakihan. And kung makita niyo yung repayment date dito, ayan, 5/3. So, ngayon is 27 ba ngayon? So, binilang ko na is up to 6 days or kung mag-start siya ngayon is 7 days. Pero kung mag-start siya bukas, di ba kung magbilang tayo is bukas na mag-start yung ating day. Pero upon receiving guys is mag-start na yung day. Kaya magiging 7 days po talaga. So, in fairness guys, is approved na nga tayo. Siyempre, mga ganito mga utangan is ang bibilis nilang magpautang kasi nga ang lalaki din ng kanilang kakaltasin. Ang laki ng kanilang makukuha. So, paldong-paldo sila pag mga daming mag-a-apply, mga kaibigan. So, for me, ay hindi ko siya maire-recommend. Bagamat, nasa inyong mga kamay din guys kung ipagpatuloy niyo pa rin gamitin ito. Ayan, madali naman siyang i-download, madaling applyan, and mag-approve naman po sila kung talagang kailangan natin ng pera. Pero, warning guys na malaki po yung kaltas dito. So, that's it my video, and I hope na nakatulong ang video ito sa mga naghahanap utangan. Sa ngayon, nataghirap is kailangan tayong maging wise sa mga dinadownload po natin. So, again, thank you for watching. See you on my next video. Bye!
Alam niyo guys na ngayong crisis time is ang daming naglalabasan mga loan application and kailangan po nating matiyag, kailangan po nating mag-research, ayan. So in this video, I want to share with you guys yung isa na naman pong application na kung saan nagpapakita po sa ating Facebook account, o diba? Ang dami nilang pondo para magpautang, ang dami nilang pondo para mag-run ng ad sa Facebook. So yun na nga, titingnan natin or sisilipin natin ang isang loan application na papautang up to 65,000 pesos daw. And madadownload lamang po ito sa iOS. So, sorry na lang muna sa mga naka-Google Play Store. So, iOS muna tayo mga kaibigan. So, before we go on sa ating review, sa mga hindi pa nag-subscribe, mag-subscribe na, i-hit ang bell button para ma-update kayo sa upcoming videos and tutorials. Alright, so welcome back sa ating channel for today's video. Ang highlight ay si Mabilis Credit. So, kapangalan niya si Mabilis Cash na legit naman sa ating Google Play Store. So, Mabilis Credit dash Easy Peso Loan and meron ditong 134 ratings and 4.8 stars. So, bagong-bagong application mga kaibigan. So, powered by Techno Alloy Tooling Technology. Tingnan naman guys sa ating screenshot. Parang there's something. Is it wrong spelling or talagang ganun po ang pangalan nila? Anyway, si Mabilis Credit ay napapautang daw up to 65,000 pesos and sabi sa kanilang mga ads guys, be your most sincere friend. Fast funds arrive quickly and mabilis daw na applyan. Pagka-download guys, makikita agad-agad dito na 70,000 daw. 70,000 yung pwedeng hiramin. Kanina sa kanilang ads is 65,000 mga kaibigan. So ano bang totoo mga boss? So 70,000 pesos ang pwedeng jutangin and click natin yung apply. Pagka-click po noon ay hingi sila ng active sa phone number. And alam niyo ba guys na yung nilagay kong phone number dito, hindi naman po ako i-separate yung phone na ginamit ko, separate yung number na ginamit ko. Ang gulo, di ba? Ang number na nakalagay sa isang phone na ginamit ko dito, yung phone number. And hindi ako naka-receive ng OTP. Nag-automatic na lang na pinakita dito na ito yung PIN or OTP, ganun. So, gets nyo ba na doon pa lang makikita natin na parang red tag na ang loan application na ito. So anyway, ang pagka-click ko nga nun ng OTP, pinindot ko na siya kasi nagpakita nga dito, ay nagdiretso na siya and sabi dito na syempre yung mga information natin, so authentication, personal information, and job information. So, ang first thing is yung ating pa-ID. So, yung mga ID na pwede dito is UMID, driving license, passport, TIN ID, SSS, voters ID, national ID and health card or yung PhilHealth po natin. And then, picturean po natin yon. Pwede i-upload or kung meron kayong ID sa ating phone ay pwede daw i-upload and pwede daw picturean. So, pagka-picture po ng ID guys is makaka-capture yung mga information natin. So, beware yun guys. Isa na naman po yan na isipin natin kasi nga syempre pag mag-upload tayo ng ating ID ay hindi na yun mabubura guys sa system. Okay? So, next one is yung pa-ID or yung pa-selfie. So, picture-picture, meron naman silang instruction dito. But anyway, I will try this application for you guys. And then next one is yung personal information. So, easy na yun guys. Educational level, marital status, email, gender, address, detail, and yung home city or yung munisipyo natin. Ganyan, kung wala namang city sa province is yung munisipyo natin. Next one is yung ating job information na. So, company name, company address. So, ulit-ulit na lang guys, profession, work experience. Pare-parehas naman po yung mga hiningi information sa mga other na mga utangan, ganun. And the next one is yung ating emergency contact. So, ito na. Kailangan po na alam ng nilalagay natin sa ganito kasi nga, in case na mga tatawag sila is at least alam nila kung anong sasagot nila or whatever. Kasi yung mga ganitong utangan guys is ang daming agent, paulit-ulit yung mga tawag. Kung hindi man natin ipupush through, kung nilagay natin sila or nag-agree tayo is tatawag sila sa mga tao na nasa phone natin. Okay? So, ang kailangan lang nila dito is 3 na contact references. Ayan. So, next one is yung ating withdrawal channel or yung mga e-wallet natin or yung ating bank card. So, ayun na nga, ang na-approve, di ba? Approve agad-agad na naman po, mga kaibigan. So, 2,000 pesos yung approve na amount. Ayan. So, 2,000 pesos. Pero may napansin ako, guys. Parang may logo na kakaiba. Pero, titingnan natin later. Anyway, yung 2,000 pesos nga, ito yung mga detailed ng mga bawas and kung ano magkano siguro yung marireceive, ganon. So, disbursal amount, yung marireceive natin, 1,200. So, meron siyang kaltas na 800 pesos. O diba, ang sakit sa bulsa, 800 agad-agad yung babawas. Payment amount is 2,000. At least wala man siyang naidagdag sa 2,000 na
parang 2,100 or 2,010, ganon. 2,000 po yung babayaran natin. Ang processing fee, 667. So, super taas ng processing fee. Interest fee is 13 pesos. And then, risk control fee, 120 pesos. And yung repayment ng amount na natin is 2,000 pesos. And then, yung repayment date natin, mga kaibigan. So, anong date ngayon? 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5. So, beginning today ay 7 days po yung loan term. So, di ba pag nagbibilang naman tayo is 24 hours, parang ganun. So, kung bibilangin guys, 6 days lang siya. O di ba? Sobrang malaki ang kaltas and buti sana kung buo na marireceive guys. So, hindi ko siya maire-recommend mga kaibigan. So, i-comment nyo sa baba kung gusto nyo pa rin siyang subukan. So, it's up to you naman guys kung gusto nyo subukan or hindi. Kasi, hindi ko naman control yung mga cellphone nyo, mga kamay nyo pumindot sa mga ganitong mga ola-ola na sobrang tataas sa mga kaltas. And sobrang iksi naman. Sobrang taas yung kaltas, pero sobrang iksi yung loan term. So, makakahanap pa ba tayo ng pambayad ng ganitong mga jutangan kung ganun kaliit na lifespan, ganun kaliit yung loan term nila na ibibigay nila. So, anyway, loan application na ito na si Mabilis Credit, ayan, is, hindi ko siya maire-recommend. And pansin nyo guys, andyan si screenshot, sabi dito, Cash Quest. So, manapunta sa isip ko na ang pangalan nito is Cash Quest. Cash Quest. Nagpalit lang siya ng pangalan na Mabilis Credit. So, meaning, tinanggal siya, pero nagbabalik naman. Anyway, yun na nga, hindi ko siya may recommend sa inyo. Huwag niyo pong subukan ang loan application na ito kasi nakakatakot. Nakakatakot malubog sa utang, guys. Pero, ulit-ulit na, nasa inyo pa rin mga kamay kung pipindutin nyo or hindi. So, that's it. My video for today and I hope na nagkaroon kayo ng idea sa mga utangan na ganito. So, again, thank you for watching and see you on my next video. Bye! Alam niyo ba guys na meron tayong isang bagong application ngayon. Hindi ko alam kung bago or na-improve lang yung kanyang interface, yung kanyang mukha sa application na ito. Ayan, so pwede nating ma-download sa Google Play Store and sa App Store mga kaibigan. And sila daw napapautang up to 50,000 pesos. So bonggang-bongga yung mga ads nito sa Facebook. So itatry natin or itatry ko para sa inyo guys. Titignan natin kung goods ba silang utangan or hindi mga kaibigan. So before we go on sa review ay kung hindi ka pa nag-subscribe, mag-subscribe na. I-hit ang bell button para update ka sa upcoming videos and tutorials and of course ay mapabilang ka din sa mga upcoming na pag-giveaways natin. Alright, so welcome and welcome back sa ating channel. For today's video ay nangat i-share ko sa inyo yung isang lending application na kung saan ay approved naman po ng mga kaibigan pero ipapakita ko sa inyo kung goods ba silang hiraman or hindi bagamat approved na approved po tayo sa lagang 1,000 pesos. So, ang loan application pala na ito guys ay si V+. So, kung malala nyo parang nireview ko na ito mga nakaraan and color green pero ngayon guys is color orange. Ayan, si screenshot guys. Color orange siya guys. V+ Online Cash loan application. Meron silang 4.8 na stars and meron silang madaming ratings, 2.2k ratings. Ayan, so medyo mataas naman guys. And sila nga ay nagpapautang up to 50,000 pesos. Fast and simple application. So, dati na tong mga ads mga kaibigan. And syempre pag first timer po tayo ay sobrang nakaka-encourage na kapitan sila ganun. And then sabi dito no hidden charges, secure and reliable. Ayan, so ang developer nito ay si Philippine Fastness Lending Corporated or Corporation. And tinignan ko po sa Securities and Exchange Commission page or sa website is wala po ang V+. So i-comment nyo sa baba guys kung meron man. Kung na-mislook ko po ay please comment down below. So pagka-download po natin, by the way, sabi dito sa kanilang application ay loan product overview, loan term, 91 to 120 days repayment up to 3 installment, personal needs, emergency, yun na po yung usage. So pagka-download guys, ay makikita natin dyan si screenshot na hihingi sila ng privacy agreement. So privacy or ay agree natin na pwede nilang ma-check siguro ganyan yung yung phone natin, contacts, messages. So alam niyo na yun guys. Then hingi sila ng active na phone number, syempre mag-send sila ng OTP, ganyan. And then ito na nga, so 50,000 pesos daw po yung ating hiramin sa kanila. Or yun yung maximum, pero as first timer guys is
1,000 po yung kanilang approved na amount sa akin. So before natin makuha yung approved na amount, syempre ay mag-fill in muna tayo. So first thing is yung basic information. So alam niyo na yun guys. So loan purpose, educational level, residential address, detail address, total previous loan. And sabi dito na active number of loan, overdue, total overdue, credit card, and email. So sa akin yung mga ganun guys, 0 na lang yung nilalagay ko para depende nun sa kanila kasi mache-check naman nila kung meron naman or hindi. The next one is yung ID information na. So, ito na yung mga pa-ID mga kaibigan. So, yung mga ID na pwede dito, by the way guys, is nakalagay na po doon yung national ID. Pero, pwede din naman po yung mga ibang ID tulad ng postal, SSS, UMID, passport, and then driving license, voter's ID, TIN card, and pag-ibig. So, pwede yung pag-ibig and TIN card po natin. So, after nun, guys, makapili tayo ng ID is, syempre, kakapture mga information natin. So, automatic na makakapture yung mga information pagka-picture po ng ating ID. So, nakita nyo si screenshot, guys. So, makikita nyo kung ilalagay ko. Kasi dyan yung information ko, mga kaibigan. So, ito yung sinasabi ko na need natin na mag-check ng mga application, ayan, magtingin ng mga reviews bago natin pasukin kasi nga po, yung mga ID po natin na pinapasok natin dito is dapat hindi basta-basta. So makikita nyo guys, andyan yung mga information ko, ayan. And then after which guys is yung pa-selfie na. So meron silang instruction, left and right, ganyan. And then next one is yung information na ng ating bank or ating e-wallet. So, withdrawal channel na mga kaibigan. So, pwede sa kanila ang e-wallet nga and bank card. So, sa akin Gcash na lang nilagay ko. And then, next one is yung contact references. So, parang baliktad siya. First yung withdrawal channel and bago yung emergency contacts. Anyway, tatlo po yung kailangan dito. And then, next one is yung profession, monthly income, and payroll. So, parang nag-mix-mix naman na to. Tingnan nyo guys, nagka-mix-mix na yung mga information nito. So, next one is, sabi dito, apply in 1 second. So, 1 second lang po i-review yung information natin. Anyway, ayan na nga po yung ating approved na amount, which is 1,000 pesos. Ayan, so, sabi dito na 1,000 will be split into one order. So, minsan lang yung payment natin. So, let's check guys. So, sabi dito yung ating due date is May 13. So, ang V Plus guys is up to 15 days. O, diba? Up to 15 days po siya. Pero, nasa inyo guys kung gusto nyo itry, okay? So, 1,000 pesos nga yung approved na amount and here is yung mga kaltas. So, sabi dito na original loan is 1,000 pesos, service charge is 250 or 240, and then 3 terms. So, kung makikita nyo guys, bawas yung ating 240, pero pag magbabayad ka na is meron dagdag na 480. So, ano masasabi nyo? I-comment down sa baba kung gusto nyo pa itong loan application or itong utangan kasi nga, half din lang pala yung babayaran mo as yung mga patong-patong na service charge and whatever ay half po guys. Diba? Parang konti lang yung binawas pero pag magbabayad ka pala is halos doble-doble na. So 757 yung marireceive lang po natin. So ayun guys si V+. So for me is pwede siguro pero sa mga talagang emergency kasi nga masakit din naman sa bulsa mga kaibigan. 1,400 something yung babayaran mo and hindi pa buo yung marireceive mong amount. Bagamat 15 days po yung bayarin. So parang kinuha lang din lang. So this is my impression. Ayan, my impression kay V+. And for me is kanina nasabi ko na pwede pero in total or sa aking pag-a-analyze talaga is hindi po talaga siya may re-recommend. Pero nasa inyo guys kung gusto niyo pa rin siyang subukan or hindi. So, nasa inyo guys yung mga desisyon sa mga ganitong jutangan sa ngayong mga crisis time pero dapat po guys na i-review natin yung mga pinipindot natin mga loan application para sa ganun ay maging safe naman po yung mga information natin. So, that's it, my video for today and I hope na nakatulong sa mga naghanap ng utangan ngayong crisis time nga. So, thank you for watching and see you on my next video. Bye!